Ilang oras bago matapos ang ultimatum niya, biglang inanunsyo ni Donald Trump na pansamantalang ititigil ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos ang lahat ng pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya ng Iran ng 5 araw bilang bahagi ng Operasyong Epikong Put. Ayon kay Donald Trump, ang desisyong ito ay ginawa base sa resulta ng napakaganda at produktibong 2 araw na negosasyon kasama ang mga kinatawan ng Tehran na nakatuon sa ganap at pinal na pagresolba ng digmaan sa gitnang silangan. Biglang inanunsyo ni Trump na handa na raw ang Iran na tuluyang itigil ang digmaan, kaya naman natpasya si Trump na palawigin pa ng 5 araw ang kanyang ultimatum. Paalala, ang pangunahing hinihingi ni Trump ay buksan ng Iran ang Strait of Hormuz sa loob ng 48 oras, ngunit dito nagkaaberya. Diretsang sinabi ng Tehran na hindi sila nakikipagnegosasyon o may planong makipag-usap sa Estados Unidos. Higit pa dyan, sinabi ng Tehran na handa silang lagyan ng mga mina hindi lang ang Strait of Hormuz, kundi pati na rin ang Persian Gulf. Handa rin silang bumbahin ang mga energy facility sa mga kalapit na bansa. Dayun din, ang tigil putukan ni Trump sa Iran ay pagtatangkang magpaliban at pababain ang pandaigdigang presyo ng enerhiya. Totoo namang bumaba ang presyo ng langis, pero ang tanong ay, tatagal ba ito? Sa episode na ito, hindi ko agad masasabi na walang negosasyon. Hindi ito nangyari gaya ng iniisip ng marami. May negosasyon pa rin, pero hindi harapan o direkta, kaya't himayin natin ang isyong ito. Ako si Alexi Pecci, talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Bago tayo magsimula, hinihiling ko ang inyong suporta sa channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng donasyon, subscription o pagiging sponsor. Makikikita sa description ng video ang lahat ng link at detalye kung paano ito gawin. At sa pagtatapos ng episode na ito, kung naging kapakipakinabang at interesante sa inyo ang impormasyong ito, maaari ninyong suportahan ang episode na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o anumang uri ng suporta. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pecci News. Nasa video description ng link. Tara, simulan na natin. Tulad ng inaasahan, inamin ni Donald Trump na nagbabluff lang siya. Noong bisperas ng Marso 21, nagbanta si Donald Trump na wawasakin ng lahat ng planta ng kuryente sa Iran kung hindi bubuksan ng Tehran ang Strait of Hormuz sa loob ng 48 oras. Natapos ang deadline niya yung gabi, ng kalaliman ng gabi sa Eastern Time. Nagbanta ang Iran na atake ng mga infrastruktura ng enerhiya na konektado sa Estados Unidos sa Persian Gulf kung tatamaan ang mga pasilidad ng gasolina at enerhiya ng Iran, hindi tulad ni Donald Trump. At noong mga oras na yon, ilang oras na lang ang natitira bago matapos ang 48 oras na ultimatum at nanatiling sarado ang Strait of Hormuz, biglang inanunsyo ni Donald Trump na may 5 araw pa ang Iran. Pero simula pa lang ito. Inanunsyo ni Donald Trump na 5 araw maghihintay ang hukbong sandatahan ng Estados Unidos at pinatigil niya ang mga pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya ng Iran. Ang desisyong ito ay ginawa matapos ang napakagandang at produktibong 2 araw ng negosasyon kasama ang Tehran na nakatuon sa ganap at pinal na pag-aayos ng gitnang silangan. At narito ang isang sipi mula kay Donald Trump. Batay sa katangian at tono ng mga malalalim, detalyado at konstruktibong pag-uusap na ito na magpapatuloy sa buong linggo, inatasan ko ang kagawaran ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos na ipagpaliban muna ang mga pag-atake sa mga planta ng kuryente at infrastruktura ng enerhiya ng Iran ng 5 araw kung magtatagumpay ang kasalukuyang pagpupulong at talakayan. Dagdag pa ni Trump, pinag-iisipan ng White House na ihinto ang operasyong militar sa gitnang silangan dahil halos natamo na nila ang layunin laban sa, ayon sa kanyang salita, teroristang rehimen ng Iran. Kabilang sa mga layuning ito, ang tuluyang pagsira sa kakayahan ng Iran sa missile, mga launcher at kaugnay nito, pagwasak ng depensa at industrial na base ng Iran, pati hukbong dagat, hukbong himpapawid at anti-aircraft na armas, pagpigil kahit sa bahagyang paglapit ng Tehran sa kakayahang nuklear habang handa ang Estados Unidos na mabilis at matinding tumugon kung mangyari ito. Nayon ang tanong, para saan ang bigmaang ito? Sinabi rin ni Trump na ang Estados Unidos sa operasyon nitong pinakamataas na antas ay ipinagtanggol ang mga kalyado sa gitnang silangan, kabilang ang Israel, Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait at iba pang mga bansa. Gusto ko sanang makita ang reaksyon ng mga lider ng mga nabanggit na bansa kapag sinasabi ni Trump na ipinagtanggol namin ang aming mga kaalyado sa pinakamataas na antas. Ngayon, sinasabing hindi na inaatake ng Iran ang mga bansang ito. Sinabi pa ni Trump, at ito ay CP,
Ang Strait of Hormuz ay dapat mapanatili at kontrolin kung kailangan na ibang mga bansang gumagamit nito. Hindi ito ginagawa ng Estados Unidos. Kung ihilingin nila, tutulungan natin ang mga bansang ito sa Strait of Hormuz. Pero hindi na ito kailangan kapag nawala na ang banta ng Iran. Marami ang nagulat ngayon dahil walang nakamit si Trump sa kanyang mga banta at ultimatum. Katulad na kay Vladimir Putin, basta niya lang pinapalawig ang deadline. Ganito rin ang nangyari kay Putin noon. Sinabi niya may 2 linggo si Putin doon. Lumipas ang 2 linggo, sabi niya dagdag pang 2 linggo. Lumipas ulit ang 2 linggo, sabi niya sige, 1 linggo pa kapag walang kasunduang pangkapayapaan, tapos na lahat. At ganito ito tumagal ng matagal. Sa huli, si Trump na yon ay hindi na talaga nagsasalita tungkol sa mga usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa huli, ang pahayag na yun ni Trump ay parang personal na lagda ng Amerikanong presidente na siya ay nagbabluff lang. Biglang inanunsyo sa Iran ng 5 araw na tigil putukan ni Trump ay para lang makakuha ng oras para maisakatuparan ang sariling planong militar at pababain ng presyo ng enerhiya sa mundo. Sinabi ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran ngayon, naglalabas ng inisyatiba ang mga bansa sa rehiyon para pababain ang tensyon at malinaw ang aming sagot dito. Hindi kami nagsimula ng digmaan na ito. Dapat ipadala ang lahat ng kahilingan sa Washington. Pansamantalang umatras si Trump sa pag-atake sa kritikal na infrastruktura nang malaman niyang target ng Tehran ang lahat ng konektado sa Estados Unidos. Sa mga energy facilities sa rehiyon, walang naging negosasyon sa White House basta umatras si Trump. Sa Iran, diretsahan nilang tinawag na sinungaling si Trump, walang negosasyon, at umatras siya dahil natakot. Ngayon, ano nga ba ang halaga ng ultimatum ni Donald Trump? Ipapaalala ko na kahapon bilang tugon sa banta ni Trump at 48 oras na deadline. Sa sentral na himpilan ng pamunuang militar ng Iran, nagbabala sila na kung umatake ang US sa mga planta ng kuryente, bubombahin ng mga puwersa ng Iran ang mga pasilidad ng enerhiya ng Amerika sa gitnang silangan. Kabilang ang lahat ng pasilidad ng enerhiya, IT at mahalaga, mga pasilidad ng desalination. Ibig sabihin, tinatakot nilang iwan ang rehiyon na walang inuming tubig. Nagbabala ang Tehran na mamimina ang lahat ng rutang pandagat sa Persian Gulf kung magsimula ang US ng operasyong panlupa sa baybayin o mga isla ayon sa Iran Defense Council. Narito ang kanilang pahayag. Ayon sa karaniwang praktika ng militar, anumang tangkang atake ng kaaway sa baybayin o isla ng Iran ay magreresulta sa paglalagay ng mga mina sa lahat ng daanan at transportasyon sa Persian Gulf at baybayin, pati lumulutang na mina. Ang tanging paraan para makatawid sa Strait of Hormuz ang mga neutral na bansa ay makipagkasundo sa Tehran ukol sa pagbiyahe. Bago nito, iniulat ng mga source ng Axios na seryosong pinag-iisipan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang pagsakop sa isla ng Hard kung saan dumadaan ang 70% ng oil export ng Iran. Nagbabala ang mga matataas na opisyal ng Amerika sa kanilang mga kaalyado na maaaring wala ng ibang pagpipilian ng Estados Unidos kundi kunin sa kanilang kontrol ang isla ng Hard upang pilitin ang Iran na itigil ang pagharang sa pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. At sa ganitong kalagayan, ginagawa ng mga tao sa Iran ang lahat para pagtawanan si Donald Trump. Ayon din sa matataas na source ng publikasyong Tasnim, iniulat na hindi nakipag-usap ang Iran sa Washington. Ayon sa kanya, ipinagpaliban ni Donald Trump ang pag-atake sa enerhiya ng Iran dahil sa takot sa banta ng militar ng Tehran at pandaigdigang krisis sa ekonomiya. May natatanggap na mensahe ang Iran mula sa mga tagapamagitan, ngunit hindi sila nakikipag-usap. Sa kabilang banda, mahalagang tandaan dito na ayon sa isang mapagkakatiwalaang source na binanggit ng Reuters, mayroong mga pag-uusap sa pagitan ng Amerika at Iran at nalaman ito ng Israel. Kaya naman, ititigil din ng Israel ang mga pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya ng Iran sa loob ng 5 araw. Bukod pa rito, ayon sa pahayagang malapit kay Stephen Witkoff na Axios, nitong nakaraang 2 araw ay ang Ehipto, Turkiya at Pakistan ang nagsilbing tagapamagitan ng mga mensahe sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang mga pinuno ng ugnayang palabas ng 3 bansa ay nagdaos ng magkakahiwalay na pag-uusap kay Stephen Witkoff at kay Abbas Araghchi ng Iran. At sa ganitong paraan na nagpapatuloy ang mga negosasyon. Ito ang tinatawag na shuttle diplomacy. Ibig sabihin, formal na tama sina Trump at mga Iranian sa sarili nilang paraan. Tama si Trump na may negosasyon at tama rin ang mga Iranian na walang direktang pag-uusap sa Washington na totoo naman.
Ibig sabihin, hindi ito direktang negosasyon. Nagulat si Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ehipto, Badar Abdalati nitong linggo tungkol sa kanyang mga pag-uusap sa teleponyo kina Stephen Witkoff, Arakci at mga kasamahan mula Turkiya, Pakistan at Qatar. Ibig sabihin, kumpirmado ang hindi direktang negosasyon. Ang tanong ay kung saan ito hahantong o baka wala rin itong kahantungan. Inamin din ni Trump, kung magkasundo tayo, ayos lang. Kung hindi, magbubumba pa rin tayo. Bagaman agad na inihayag ni Trump na matras daw ang Iran, pumayag ng talikuran ang mga sandatang nuklear at halos ibigay na lahat ng pinayamang uranium sa mga Amerikano. Sa kabila nito, nagtagumpay si Trump sa mahalagang misyon dahil sa kanyang pahayag sa paglipat ng deadline. Dahil sa mga pahayag na ito, bumagsak na mahigit 14% ang pandaigdigang futures ng Brent crude oil at naging $76 kada bariles. Kasunod ng pagbaba ng presyo ng langis, bumababa rin ang presyo ng gas sa Europa. Pero ang presyo ng mga cryptocurrency halimbawa ay kabaligtaran, pataas naman. Dito ko muna tatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang notification bell at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, paalala lang, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng donasyon, pag-subscribe o pagiging sponsor sa YouTube. Lahat ng mga link at detalye kung paano ito gawin ay nasa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!